Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Ganda ng mga awitin nila, no? Talagang, naalala ko rin ng mga bata pa kami, siguro mga ito, 14, 15, ganyan. May uso pa rin yung grupong guwapings. Nagkawa rin kami ng grupo namin. Grupo ng mga guwapings. Pero iba kasi yung quality na kailangan mo dun eh. Pero dito, dapat ang kanilang requirements kung sino yung maraming madala sa Panginoon, siya yung pinakagwapo. Amen. Kasi nung una kami, kung sino yung pinakamaraming naging girlfriend, siya yung pinakagwapo. Yun ang requirements. Dapat may ebidensya ka para makasama ka sa grupo. Purihin ng Panginoon. Pero may iba na. Kailangan kung sino yung pinakamaraming nadala sa Panginoon, siya yung pinakagwapo sa kailangan. Purihin ng Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita na tayo po ay pinapagwapo ng Panginoon dahil sa ating patuloy na pagiging tapat sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa umaga ito na binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, upang makapagpuri sa inyo, Ama. Salamat Panginoon sa iyong mga salita kanina, Panginoon, sa aming Father God na Sunday School. Salamat Panginoon kay Pastora, Panginoon. Napakagandang katuruan, Panginoon. Paano mo kami pagpapalain. Salamat din, Lord, sa mga awitin, Panginoon, na bibigay ng buhay sa amin, Lord. Salamat po, Ama. Ngayon umaga, Panginoon, sa inyong mga salita. Bigyan mo kami ng pangunawa na ito'y maunawaan namin, Panginoon. Lord, bilang lingkod mo, bigyan mo ng matalinuhan. Ito'y maibahagi ayon lang sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Tumdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ang ating pong tema uli ngayon ay about sa breakthrough pa rin po. Kasi kailangan natin magkaroon ng breakthrough kasi para matupad yung ating litson. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Lord sa atin. Pinamagatan ko po itong ang yaman ay mula sa Diyos. Naniniwala ba kayo doon na ang kayamanan ay galing sa Panginoon? Amen. Ang sabi po sa verse sa awit 128, verse 4, ang sabi po dyan, ang sino man kung si Yahweh buong puso susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. So, sa Panginoon po ay talagang nandun yung yaman. Ibinibigay ng Panginoon. Ang sarap nung tinatalakay ni Pastora kanina, hindi pa naman ako nagsisinya sa kanya ng 5 minutes kasi gusto ko tapusin niya. Eh siya nang nag-usa, hindi ko na rin siya hinayaan ko na lang. Kasi okay lang naman na kahit ako ang mag-adjust. Sanay na ako mag-adjust. Purihin ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Napakabuti po ng buhay na binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya sana yan lang yan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayong umaga. Kaya kung hindi ka nanggaling sa mayamang pamilya, dapat yung mayamang pamilya ay manggaling sa iyo. Kung bisipin katabi mo, kung hindi ka galing sa mayamang pamilya, dapat yung mayamang pamilya manggaling sa iyo. Dapat po yun po ang nangyari sa buhay natin. Dahil yung breakthrough ibibigay ng Panginoon at dapat po matanggap natin ito. Walang anak ng Diyos na mahirap. Salamat sa Panginoon. No? Bago po ang patuloy, gusto ko lang pong panood natin ang isang video. Tao ka ba o robot ka? Ang galing mo mag-manage ng oras. Paano yun? Dati kong drug lord. Napakadami niyo hong business, boss. Paano pa kayo nagkakaroon ng oras? Nag-dinner ako sa Davao. Nag-breakfast ako ng Manila, Jensen, Pangasinan, Zambales. Operate ko lahat. Ilang taon na po ba kayo, boss? 54 years. Then boss, I retired at the age of 38 years old. Ang aga naman. Yeah, after working for 70 years. Sinasabay-sabay mo yung negosyo, trabaho. Yeah. Joel Ello is a dynamic multipreneur known for his strong entrepreneurial spirit and diverse business portfolio. Specializing in construction safety training, He has earned a reputation for excellence through his dedication, hard work, and commitment to quality in the industry. Ang galing mo mag-manage ng oras. God give knowledge, skills. You have to maximize yung knowledge and skills na binigay sa iyo. Paano ba ang tamang pagta-time manage kung gusto mong maging multitasking sa buhay? Time management coupled with self-discipline. Lalo fiscal discipline because we spend more than what we earn. Napakadami niyo hong
business, boss, paano pa kayo nagkakaroon ng oras? Time management, and a matter of delegating to my operations managers of all the businesses that I have. Ilang taon na po ba kayo, boss? 54 years old. How can you have that magnitude of energy na masupervise nyo pa itong napakaraming kumpanya na ito? It's really a God's blessings na malakas na katawan, ligtas na pagtatrabaho, kaya nagampanan ko lahat ang aking mga tungkulin. Magkano na ang net worth ng isang Joel? Confidential. Confidential. Oo, pero kahit papaano, should I say na successful na kayo? Yeah, nabigyan ako ng chance ng Panginoon, nakapagserbisyo sa tao, at nabigyan ko maraming biyaya at na-put up ko ang aking mga kumpanya at assets sa aking pamilya. Ilan na yung mga empleyado ninyo, boss? More than 200 workers. Pag-usapan po muna natin, boss, syempre, bago yung matagumpay na hanap buhay ninyo dahil sa sobrang dami ninyong mga kumpanya, gusto ko munang malaman ang kwento ng buhay ng isang Boss Joel. Ako'y anak na mahirap. I grew up in Mindanao. Nag-struggle lang po ako nag-aral. Gusto ko maingat ang buhay ng pamilya ko. Ang father ko just a carpenter, tapos farmer din. At nakita ko ganong hirap sa probinsya. Minsan, 2 beses lang kami kumakain. Minsan nga, walang ulam. So, naging normal sa amin yon. Ano ang ginawa ninyo para kahit papaano makatulong kayo sa mga magulang ninyo? Unang-una, nangarap ako. Magandang trabaho, then eventually magkaroon ng negosyo. At yun po ang umpisahan ko. Ako isang negosyante na. Ano yung una nyong negosyo at a very young age? Dati akong drug lord. Drug lord? Drugstore. Paano ka nagkaroon ng puhunan sa pagtatayo ng drugstore at a very young age? Nangungutang ako. Umabot ng mga 600,000. Buti may nagpahiram sa'yo kasi bata ka pa nun, boss. Oo. Salamat po sa mga kamag-anak ko sa abroad. Nagtiwala sa akin, nakita nila na ako po'y dedicated at determinado akong magnegosyo. Pinakita ko sa kanila yung aking business plan, paano patakbo ng negosyo. So, nag-drugstore ako. Nakipag-partner ako for a cable TV. Ano yung partnership niyo ng cable TV? Joint venture yun ng isang kaibigan ko rin. So, we started that cable TV also. At the same time, sabay din niya ang drugstore. At the same time, employed pa ako sa National Power Corporation. Sanay ka na dati nang marami kang hinahawakan. Yes, oo. Paano ba ang tamang pagta-time manage kung gusto mong maging multitasking o marami kang magawa sa buhay mo? Time management coupled with self-discipline. Yun ang napaka-importante. Lalo fiscal discipline. Because we spend more than what we earn. Kaya tingnan mo, financially, ang mga Pilipino, naghabol palagi. Boss, kung anong kinita ko, nag-allocate ako for savings and for my future business. And sa awa ng Diyos, boss, tuloy-tuloy ang promotion ko. At the same time, kita ng aking mga boss na potential ako na mag-excel sa aking field. Then boss, I retired at the age of 38 years old. Ang aga naman. Yeah, after working for 17 years. 17 years, sinasabay-sabay mo yung negosyo, trabaho. Yeah. Ang galing mo mag-manage ng oras. Kasi boss, alam nyo, nung ako'y high school pa, negosyante na ako, nagtitindan ako ng kakanin, nagtitindan ako ng tuba sa amin sa probinsya. Paano mo masasabi na pag namatay kang mahirap kasalanan mo, hirap umasenso dito sa Pilipinas? Totoo ba yun? Actually, boss, hindi naman mahirap umasenso. God give you knowledge, skills. You have to maximize yung knowledge and skills na binigay sa iyo. Of course, coupled with the attitude. Ano yung kasunod na nangyari sa buhay mo nun? Hindi kami nagkasundo ng partner ko sa cable TV. Yung drugstore ko naman, matinding kalaban. Nung pumasok ang Mercury and other drugstore, humihina yung aming sales. So I diversified. I changed my approach. Sabi ko, kung product ang negosyo ko, ang daming kalaban. So I changed into a service. Pumasok ako sa training and consultancy. Yun yung pumasok ang PMA Consultancy. Because nakita ko, boss, RDR, na ang services hindi masyado matindi competition. You have to provide quality service. Ano yung ginagawa ninyo noon sa PME? Doon kami pumapasok sa mga malaking kumpanya, nagkakandak kami ng mga training. Health and safety training. We have a basic occupational safety and health, construction safety and health, and others. We groom people to become safe at saka healthy. Kasi alam mo, boss, nakikita ko rin nung nasa negosyo ko ng drugstore, ang tao palagi nagkakasakit. Nag-change yung mindset ko. Tulungan ko ang mga tao, hindi magkasakit. So yun ang ginawa mong business? Yes. At ang maganda, boss, mandatory ito sa batas. Required sa gobyerno na lahat ng manggagawa dapat may training on health and safety. Look, boss, ilan pong namamatay araw-araw? Kalsada lang. Ang dami. Yes. Tingnan mo sa Yung hospital. mga na-aksidente sa motor ngayon, Yes. halos araw-araw Yes, may namamatay sa aksidente sa motor. Kaya yung advocacy natin, boss, yung road safety, construction safety, industrial safety. Para ang mga tao, boss, umalis sa bahay, pasahero, uwing pasahero. Huwag umuwing kargamento. Umalis sa bahay, vertical, uwing vertical. May nag-e-enroll ba sa ganyan? Ang PME Consultancy, isa sa mga pioneer training provider and consultancy. Saan ang unang opisina mo nun, boss? Quezon City, nagre-renta kami ng maliit na opisina. Then eventually, boss, nakaipon ako, bumili na ako ng mga kondo. Yun ang opisina namin. Sino yung unang client mo, boss? Unilever, Meralco. Ano yung mga tinuturo nyo? Una, boss, yung industrial safety.
Paano maging safe sila pagdating sa operations ng kanilang planta. Construction safety, pag nagtatayo sila ng mga building, and of course kasama yung mga lineman safety, boss. Yung mga umakyat sa poste, sa mga towers. Tinitrain namin, ginugroom sila. Kasi ang advocacy namin, boss, tamang tao, tamang trabaho. Naligtas ng pagtatrabaho. Hindi, karamihan ng may-ari, wala naman pakialam sa safety ng mga empleyado nila. Dapat yan, ikaw na mismo sa sarili mo, aralin mo. Pero bakit may mga kumpanya na kinukuha kayo as service provider? Because, boss, kita nila ang trademark namin. Top-notch kami. Because we have quality consultants, we have quality training. Kaya hindi kami 3-in-1. Sa kape ba, UCC, Starbucks. Kinukuha kayo niyan. Ganun po ang aming mga client. And then, what happened? Nakita ko na yung business na health and safety na importante. I established yung Proactive Lifestyle Corporation. Anong ginagawa nito? Ito na yung nagsusupply ako ng mga doctors, nurses, dentists sa mga malaking kumpanya. Service contractor, service provider kami. Nag-operate kami ng mga clinics sa mga malaking planta. At unang kliyente ko, mga power plants. 16 years na po yun. Ang galing mo mag-manage ng oras. Paano yon? I'm very lucky, boss. Meron kong magagaling ng mga managers. Buti hindi ka niloko ng mga tao mo kasi yan ang problema. Naniwala ako sa systematic approach of management. Everything should be in place. Kailangan po hindi magulo ang operations. Paano mo masusukat kung katiwa-tiwala ang isang tao? Competency, boss. Attitude in dealing with people. Efficiency in dealing with our operations. So mayroon akong performance target na siniset sa aking mga managers. Ang tawag namin yung KPI, Key Performance Indicators. Tag-i-evaluate kami. At what I did, boss, I gave share. Kumita tayo. Pero lahat kumita. Yeah. Alam mo, boss, ang mga tao ko, once a year, dinadala ko sa abroad. Hong Kong, Singapore, kagaling na namin ng South Korea. With their families sometimes. Hindi mo sinolo yung kita, shiner mo yung kita, kaya po pwede mo talaga silang pagkatiwalaan kasi alam nila na negosyo na rin nila yun. Yeah. Para po, hindi silang habang buhay na empleyado. Tapos, nag-expand ako, boss. Nakita ko dami pang kailangan ng trabaho. So, nagdagdag ako ng Smartcon Builders. Ano naman yung Smartcon Builder? Construction company, boss. O telecommunications. Sa awa ng Diyos, pinagkatiwalaan kami ng mga malaking kumpanya. Paano ka pagkakatiwalaan ng mga malalaking kumpanya? Reputation, boss. You should provide quality service. And of course, you have to prioritize safety of your workers habang ginagawa yung mga projects na yan. Kaya ang mga workers ko, boss, napamahal sa akin. Kasi I care for them. Umalis kayo sa bahay, ligtas, uwi kayong ligtas. May pamilyang naghihintay sa akin. Ang galing mo magnegosyo, no? Tao ho ba kayo? Paano mo na-manage lahat yan? Kaya ngayon, kaya mo pang i-manage. Yes, boss. Nagdi-dinner ako sa Davao. Nagbe-breakfast ako ng Manila. Everything, boss, ngayon, it's interconnected. You can run your business mobile. Ang mga negosyo ko, boss, nasa Davao, nasa Jensan, nasa Pangasinan, nasa Zambales. Na-operate ko lahat yan. Luckily, boss, I have the best managers in my life. Swerte ako, Maginoo sila. Napakabait nila. Swerte ako, loyal sila sa akin at loyal sila sa trabaho. Napaka-importante, boss, yung competency, attitude, skills ng iyong mga manager. Gaano ka-importante sa isang may-ari ng negosyo na dapat compassionate siya? I believe on managing by heart. Mahirap masaktan ang tao. Pag nasaktan yan, ang hirap mabawi. And of course, we'll walk the talk. Mas maganda po, lead by example. Ang mga tao susunod talaga sa iyo. Dami ko natututunan sa iyo, boss, no? Kung paano mo sinasabi yung mga experiences mo sa buhay. Yun nga, napapaisip ako kanina eh. Kung tao ka ba o robot ka? Kasi grabe, sobrang sipag mo. Tama yung sinabi mo eh. Pinagpala ka ng Diyos eh. Binigyan ka niya ng malakas na pangangatawan. Magaling na pag-iisip at higit sa lahat, pananampalatayang hindi maubos-ubos. Yes, boss. Nothing is impossible in prayer. Ano yung mga imposibleng dasal mo na nangyari sa'yo? Yung narating kong buhay dito. Mahirap lang kayo. Lulangat kong buhay. Kung kakausapin mo ang Diyos, ano ang gusto mo pang ipagpasalamat sa Kanya? Pasalamat ako na marami akong natulungan. Yun yung mga indicator ko na successful ako. Kung tatanggalin sa'yo lahat ng Panginoon, magiging mapagpasalamat ka pa rin. Yes. Gusto kong kunin ni Lord na may peace of mind ako. Kasi boss, hindi nababayaran ng pera ang peace of mind. Sino ang makapagbibigay sa'yo ng peace of mind? Of course, sarili mo at Panginoon. Kailangan everything guided ka doon sa teaching ng Panginoon. Don't do to others what others want to do unto. Yan ang tunay na matagumpay na tao. Thank you, boss. You really inspired me. Maraming salamat. In spite of napaka-successful mo, you're still down to earth at ibinabalik lahat ng kapurihan sa Panginoon. Thank you. Maraming salamat. Thank you, boss. Okay, and Amen. Napakaganda po ng pinanood natin video. Kaya kung hindi man kayo galing sa mayamang pamilya, dapat yung mayamang pamilya ay manggaling sa iyo. Amen. Ibibigay po yan ng Panginoon sa atin. Alam mo sa buhay talagang, yung reality ng buhay, sabi nga, ito ay tanggapin mo. Darating yung panahon, may papalit sa iyo.
Kaya dapat lahat ng pwede mong gawin mo na habang inilagay ka ng Diyos sa posisyon mo ngayon. Dahil darating ang araw, wala ka na dyan. Sayang kung hindi mo tuloy. May potensyal kang yumaman sa panahon ngayon kasi kasama mo ang Diyos. May potensyal kang umangat sa buhay. May potensyal ka na yung papalit sa iyo na generation, yung anak mo ay hindi makakaranas ng pinagdaanan mo. May potensyal po tayong lahat at ibinigay yun ng Diyos sa atin sa panahon ngayon. Huwag nating sayangin. May magagawa ka. Galing din siya sa mahirap na pamilya. Pero gumawa po siya ng paraan. Gumagawa po siya ng paraan para yung mga susunod, yung kanyang mga anak ay hindi na makaranas ng kanyang pinagdaanan. Kaya sinabi nga dyan, minsan wala silang ulam, nakita mo kung paano at talagang nagkaroon din siya ng business, talagang bumagsak din yung kanyang, dati siyang drug lord, drug store pala, ay bumagsak din at maraming kompetensya, pero tuloy-tuloy siya, nag-isip. At napakaganda po pala ng business na services. Doon siya umangat. At tayo po mga Kristiyano, yan po ang pinakamagandang business natin, yung service. Kasi tayo po, sanay tayo mag-service. Sanay tayong gumawa ng kabutihan sa kapwa natin. Sanay tayo na tumulong. Sanay tayong gumawa ng mga bagay na pwede natin ikaganda ng takbo ng buhay. Meron na lang pala akong 20 minutes. Purihin ang Panginoon. Na talaga pong meron tayong gano'n. Kaya ako natutuwa ako kay Liway na service yung kanyang ginagawa. Kita mo naman, nabibisi yan para tumulong sa kapwa. Si Ian, ganda yung nabuksan niyang business. Tayong lahat, meron tayong mga idea. At potential po tayong lahat. Si Lunglong, bukod sa nagtatrabaho siya, talaga nagbi-business pa siya. Siya, 38 ba yun? 38 years old, nag-resign na siya sa trabaho. Sa 17 years lang siya nagtrabaho. Hindi po tayo laging, sabi ng Panginoon, ang mga anak ko ay hindi buntot. Amen. Sila ay mga ulo. Hindi tayo lagi nakikitrabaho. Dapat meron po tayong pangarap. Meron po tayong ilalagay sa puso natin after 10 years, ito na ako. Kaya napakasarap po na tayong lahat inilagay ng Panginoon sa panahong ito na potential po tayo sa mga bagay na pwede pong ibigay natin sa ating mga susunod na henerasyon sa ating mga anak. Kaya challenge ko po ang bawat isa, gawin po natin yung kakayanan natin. Lahat tayo ay may kakayanan na ibinigay ang Panginoon. Alam ko kaya natin. Kaya natin umangat sa buhay. Kasama natin ang Panginoon. Kaya dapat po meron tayong focus. Dapat po meron tayong focus. Ano ba talaga yung gusto mo? Dapat po meron. Kasi pag wala kang focus, doon ka mawawala. Pag hindi ka nakapokus, may hirapan ka po talaga. Diba? Kahit sa paglilingkod sa Panginoon, pag hindi ka nakapokus sa Panginoon, nahihirapan ka gaya yung dalawang magkaibigan, nagkarera sila sa buhangin. Sabi niya, kung sino yung pinakatuwid na daan, siya yung mananalo. Hindi mabilisan kung sino yung pinakatuwid na daan. Tumakbo yung isa, nagulat yung isa, bakit yung daan mo tuwid? Sabi niya kasi hindi ako tumingin sa daan. Tumingin ako dun sa puno na yun, nakapokus ako dun habang tumatakbo. Yung isa nakatingin sa daan, pag medyo may lubak, gumaganon, lumilingo siya. Kaya yung daan niya, kilo-kilo, ang tagal din niya nakarating. Tapos hindi tuwid yung kanyang daan. Pag tayo po'y nakapokus sa Panginoon, magagawa po natin yung pinagagawa ng Diyos. Amen. Sa buhay po natin sa mundo ito, dapat nakapokus po tayo. Kung ikaw ay estudyante at gusto mong maging maayos ang iyong buhay, ang alam mo na ang trabaho, mag-study ka naman. Huwag kang umasa na, Lord, kailangan kong mataas ang grades, kailangan kong mag-pray, pero dapat mag-study ka. Mag-study ka, mag-focus ka kung gusto mong maging tumaas ang iyong mga grades. At kung ikaw ay gustong yumaman, dapat nag-a-attempt ka mag-business. Hindi ka na nanatiling nakikitrabaho. Naalala ko si Ian nung lumapit sa akin. Gusto? Ano kaya? Parang gusto ko kasi kasi nakikita ko yung potensyal niya. Na lumapit siya sa akin, nakikita ko sa kanya yung kanyang potensyal. Kaya sabi ko, anak, go.
Kasi nakikita ko, mayroon siyang potensyal na kumita para sa kanya. At salamat sa Panginoon sa patuloy ng pag-pray, tuloy-tuloy na nagawa niya yung gusto niya para sa kanyang buhay. Focus po, bibigay ng Panginoon sa atin. Pero tandaan mo palagi, hindi nakukuha sa sipag at tiyaga ang pagyaman. Hindi po yan nakukuha sa sipag at tiyaga. Hindi po yung totoo, sipag at tiyaga, yayaman ka rin. Ang katotohanan po, ang karpintero masipag, ang kargador matyaga, mayaman ba? Hindi po, sila yumaman. Dapat po may wisdom, tulad ng ginawa kanina ng ating pinanunod. May talino. At yan po ay piling ibigay lang ng Diyos. Ang sabi ng Diyos ito, sabi niya sa awit 127 verse 2, hindi dapat napahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa akong bumangon, gabing-gabi kong bumimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. So, purihin ang Panginoon. Dapat po nakadepende tayo sa Panginoon para makamit natin ang tunay na tagumpay. Kahit araw-araw kang magtrabaho na talagang halos hindi mo na yung gabi, gawin mong araw, lahat-lahat. Pero kung wala kang wisdom, yung kita mo dadagdag lang ng 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Pero pag may talino ka, yung talino mo, bibigay ng milyon sa'yo. Ano ba yung ginagawa mong hakbang? Kung ikaw ay nagtatanim ng kabuti, mahirap kayo yumaman, matagal. Pero kung nagtatanim ka ng magandang kalooban sa kapwa mo, madali kang yumaman. Alam po ninyo, mayroong isang kwento na isang tao na hindi siya mayaman. Tanod lang siya. At ang ginagawa niya araw-araw doon sa lugar nila, mayroon doon tinatawiran. Lahat ng matatanda tinatawid niya. Pero wala siyang bayad. Kahit wala siyang duty, nandun siya. Gumagawa siya ng kabutihan. Kung mga tinutulungan niya yung mga matatanda o may mga pasat tinatawid niya, thank you, isang araw, mayroong matanda siyang nakitawid. Mayaman pa niya. Sabi niya, anong hanap buhay mo? Wala po, talot ako. Binigyan siya ng sariling business. Yung service po natin, hindi po ito kayang bayaran ng halaga. Pag nakita ng Diyos ang ginagawa natin, pagpapalaan ka ng Panginoon. Yung wisdom po, dapat po kasama dyan yung mga mabubuting gawa natin. Ibigay ng Panginoon sa atin. At dapat, ang sabi po sa Kawikaan 22 verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, ang pakapagpambabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Ito po ang tunay na pagbibigay ng yaman. Ang sabi dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang pagpakakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Dapat po mayroon tayo pag sa puso natin na marunong tayong magpakumbaba para po magkaroon tayo ng yaman. E kahit chismis ka, okay lang sa'yo. Tatanggapin mo. Hindi yung pag may nabanggit sa pangalan mo, hinahanap mo, sino ba yung nagsabi na yun? Talagang, diba? Alam po ninyo, pag kayo ay pinagchichismisan, lalo kayong matuwa. Alam niyo kung bakit? Kasi sumisikat kayo. Kung isang araw kayong pinagchichismisan, isang araw, sikat na sikat kayo. Diba? Ay kung isang linggo, ay di isang linggo kang sikat. Diba? Alam po ninyo, pag pinagchichismisan kayo, hindi kayo ang nasisira. Ipinakikilala lang ng tao nagchichismis kung sino siya. Sila ang nasisira, hindi kayo. Lalo ka lang umaangat. Kaya po, hindi po dapat tayo maapektuhan. Kasi pag maapektuhan ka nun, mahirap mong matanggap yung biyaya na gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Mahihirapan ka pag yun lagi ang papansinin mo. Sa mundo, hindi yan nawawala. Hindi po yan nawawala. Kahit anong tamang ginawa mo, mayroong ganyan. Ay kung doon ano yung iyong puso, masisira ang iyong plano. Masisira ang pangarap na dapat mong ginagawa. Diba? Kaya hayaan mo lang sila. Pagpasalamat ka dahil sa kanila, nakikilala ka. Kaya salamat sa Panginoon.
Ang ating po papakumbaba, ito po ay nagbubunga ng yaman, sabi ng kanyang salita. Ang nagpapakababa ay tinataas ng Panginoon. Pero dapat po pinipili din natin ang ating mga kasama. Alam mo, makikita mo sa tao kung talagang gusto niyang magkaroon ng magandang buhay. Alam mo kung sino ang kanyang kasama. Hindi ko sinasabing sumama ka sa mayaman, sumama ka sa taong may pangarap. Sumama ka sa taong alam mong itataas ang mga ginagawa mo, tutulungan ka para ikaw ay makaangat. Meron po tayong, kumbaga nandun yung ating kakayanan, pero sabi nga nito, sabi sa Kawikaan 13 verse 20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Kaya dapat piliin din natin ang ating kasama kasi mahirap mamuhay ng tama pag maling tao ang kasama. Tayo po ay matatalino. Binigay tayo ng katalinuhan ng Panginoon. Kaya alam ko, makakapamuhay tayo na mayroong katalinuhan kasama ang salita ng Panginoon. Ito po ang bibigay sa atin ng katalinuhan. Hindi ka maliligaw. Hindi ka maliligaw pag lagi ka nagpapasa ng salita ng Panginoon. Amen. Makakamit mo yung yaman. Dapat po, mayroon tayong focus. At dapat po, yung pagmamahal sa puso natin, hindi po ito nawawala. Lagi po itong nandyan sa puso natin. Kasi ito rin po yung magdadala sa iyo para maging mabuting tao ka. Kasi kung nakapokus ka at wala kang pagmamahal, hindi ka rin maligaw. Kasi baka mapunta ka sa hindi tamang ginagawa. Pero pag nandun yung love, nandun yung pagmamahal, yung focus mo na sa Panginoon, nandun yung love, hindi po yan nagbabago. Yan lang po hindi nagbabago ang Panginoon at ang pagmamahal. Kaya ito ang dapat mong gawin. Dapat, sabi ng Kawikaan, sabi ng awit 9, chapter 9, 119 verse 11, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Dapat po, nandito tayo sa salita ng Panginoon palagi nakabis. Para hindi po tayo maligaw. At ang dapat mong gawin, araw-araw mag-pray ka. Araw-araw manalangin ka. Gaganda ang buhay mo. Kasi po, pag nananalangin tayo, nagiging maayos ang ating kaisipan, ang ating puso, kalmanti tayo, makakapag-isip ka ng tama. Hindi ka kinakabahan. Maganda ang takbo ng pamumuhay mo. Masaya ang pamilya mo. Buo at mayroong kayong kasiyahan. Kaya dapat po araw-araw kong mag-pray para gumanda ang iyong buhay. Laging magbasa ng salita ng Diyos, ang Biblia. Sabi dito, para paganda ang relasyon mo sa Diyos. Pag tayo patuloy na nagbabasa ng salita ng Panginoon, paganda ang relasyon natin sa Panginoon. At pag maganda ang relasyon mo sa Panginoon, ano mang bilingin mo ibibigay ng Diyos. Subukan mo, maganda ang relasyon mo sa isang mayor. Di ba? Parang lahat ng pili mong hilingin sa kanya, ibibigay sa iyo. Kasi maganda yung relasyon mo. Sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, pinagaganda natin ang relasyon natin sa Diyos. Kaya yung kalapit mo lang sa Panginoon, napapakinggan agad ng Diyos. Pag humiling ka sa Kanya, hindi ka pa nagsasalita, alam ng Diyos, kailangan ng anak mo. Kailangan ng anak mo. Hindi na siya nagdadalawang isip na ibigay sa iyo. Kasi malapit na malapit ang relasyon niyo sa bawat isa. Di ba yung anak natin malapit ang relasyon sa atin, yung mahal na mahal ka ng anak mo at nakikita mo yun. Nag-iisip ka kung ano kayang ibibigay. Pag lumapit sa iyo, alam mo na may kailangan. Dapat po maging maganda ang relasyon natin sa Panginoon. Para po tayo magkamit ng yaman at magtagumpay. At ang sabi po sa Joshua 1:8, ang sabi po dyan, huwag mong kaligtaan ang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya lagi kong sinasabi, magbasa po tayo. Huwag po natin kaligtaan. Kahit isang verse lang. Hindi naman masyadong marami. Kahit may isang verse lang. Bigay po natin.
Sana po magkaroon tayo ng pagmamahal talaga sa salita ng Panginoon. Kasi ito po talaga yung magdadala sa atin sa tagumpay. Yung nasa mundo na mga kailangan natin, i-prepare yan lagi ng Panginoon pag malapit ka sa Kanya. I-prepare lagi ng Panginoon yung para sa iyo. Lagi kang may special na favor para sa Diyos. Yung mga pinapanalangin mo, natutupad, nangyayari, inaayos ang buhay mo, inaayos ang pamilya mo, pati yung mga galaw mo nagiging tama. Kasi pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, gagawin talagang tama ng Diyos ang buhay mo. Aayusin talaga ng Diyos yan. Pagagandahin at pagagandahin ng Panginoon yan. Hindi ka ng Panginoon lalapit sa Kanya para ikaw ay parusahan, hindi po. Iaayos ka ng Panginoon. Pagagandahin ng Panginoon ang buhay mo. Kaya ang challenge lang po, alam nyo, sabi ko nga, Lord, sana lahat ng mga tao na patuloy na nagtitiwala sa iyo, yung puso talagang 100%. Ang tanong ko mga kapatid, kaya mo bang maniwala kahit walang milagro? Kaya mo bang gawin sa Panginoon yun? Kaya mo bang ipagkatiwala ang future mo kahit walang sign? Lord, bigyan mo ako ng sign. Ganun lagi ang ating pinasabi sa Panginoon. Ano kung walang sign? Paano kung walang blessing? Patuloy pa ba tayong magpupuri? Paano kung walang healing? Tagal mo na nag-pray, Lord, pagalingin mo ako, hindi ka gumagaling. Paano kung walang breakthrough? Sabi rito, God never changes, His love never changes. Ang Diyos po hindi nagbabago, ang pagmamahal hindi nagbabago. He will give you everything you need if you believe. Pag hindi ka maniwala, hindi talaga mangyayari ang gusto mo. Pero pag maniwala ka, mangyayari at mangyayari ang gusto mo. Ibibigay at ibibigay po ng Diyos yan. Ang hinihintay lang ng Panginoon yung puso mo, buksan mo, maniwala ka sa Kanya. Kasi pag tayo pong lahat naniniwala sa Panginoon sa lugar na ito, mayroon po talagang breakthrough sa bawat isa sa atin. Mangyayari at mangyayari ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. Kasi yun naman talaga ang pangako ng Diyos sa atin. Maniwala po tayo. Kailanman hindi nagbabago ang Diyos. Ang pagmamahal hindi nagbabago. Kaya nga sabi ng Panginoon, magawa mo ng lahat, ngunit wala kang pagmamahal, wala rin. Useless din. Kasi yun talaga hindi kayang baguhin. Ang pagmamahal po ay laging totoo. Walang pagmamahal na hindi totoo. Yang lang po ay totoo. Lagi po yan totoo. Ang Panginoon ay totoo. Tayo po, pag tayo naniwala, ibibigay ng Panginoon ang kailangan natin. Maniwala lang po tayo sa Panginoon. Gumagawa tayo pero nandun yung ating paniniwala na talagang, Lord, mangyayari ito. Kaya nga yung aking sinasabi, yung aking mga pangarap, ay talaga pong kung susukatin, hindi natin kayang gastusan. Kasi yun yung paniniwala kong binibigay ko sa Panginoon. Lord, alam ko, hindi ka magkukulang kailanman. Lahat tayo may potensyal na yumaman. Lahat tayo may potensyal na umangat sa buhay. At ang gusto ko, magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi ayaw ko isang araw, yung mga anak ninyo, o mga apo natin, makikita natin na hindi umangat sa buhay. Kasi wala tayong ginawa. Wala tayong ginawa. Nakikita mo, yung nandun ka na, uubod-ubod ka na. Apo, paabot ako ng tukod ko. Nakita mo yung apo mo. Lord, may pinapagawa ka. No, hindi ko magawa kasi magtatrabaho ako. Wala kaming pagkain. Kasi wala akong, hindi ako nakapagtapos. Hindi mo na paaral yung anak ko. Sakit nun.
Diyos, na yung mga susunod na henerasyon sa atin, yung mga anak ninyo, apo natin, nakikita mong hindi maayos ang buhay. Iiyak ka na lang at sa pag-iyak mo, nandun yung sakit. Bakit hindi ko nabigyan ng magandang buhay sila? Kasi hindi ka nagtiwala sa Diyos. Tayo po bilang mga magulang, mga nakatatanda sa dapat, yun yung ilagay mo sa puso at isipan mo na sila ay magiging maayos sa buhay. Sabi ko, Lord, sana noon pa na edad ko mga 20, 25, nakakilala ako sa iyo. Yung mga anak ko, hindi sana sila nakaranas ng mga pinagdaanan ko. Kasi talagang gagawa ako ng after 10 years, after 5 years, meron talaga akong gagawa ako. Sabi niya, bawat kinikita niya, may iniipon siya. 30 years kang nagtrabaho, wala ka naipon. Nagkasakit ka, nangungutang ka pa kasi wala ka maipagamot. Anong meron sa'yo na pangarap na gusto mo? Meron ka bang pangarap? Meron ka bang gusto maabot? Inubos mo yung time mo para makitrabaho, para maging utusan ng kung sino, anak ka ng Diyos. May kakayanan ka at may talino ka. Pero bakit alipin ka ng mundo? Kasi kulang ka sa tiwala sa Panginoon. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Sabi mo, mayaman ang Diyos mo, kaya gawin ng Panginoon ang lahat ng ito, pero sa puso mo, hindi mo ito pinaniniwalaan. You are insult. Nang ini-insulto mo ang Diyos. Sana po, after 10 years, walang bata dito na hindi maayos ang pamumuhay. Tayo na mga nakatatanda at may edad, tayo po ang nasa panahon ngayon. Sabi ko nga, isang beses lang tayo dumaan dito. Gawin natin tama ang lahat. Gawin natin maayos. Pagdating ng panahon, makikita mo yung mga anak mo, ang taas na ng level ng pamumuhay. At ikaw, nasa sopa ka, tuwan-tuwa ka, dahil anumang hingin mo sa anak mo, sa apo mo, ibibigay sa iyo. Kasi sa tanawin nila yung utak na loob. Ang lolo ko, ang papa ko, nagsakripisyo, kaya kami ganito. Bakit nakakasuot sila ng mga damit na mga branded, mga ano, kasi may nagsakripisyo nung panahon nila, nung panahon natin, nagsakripisyo sa iyo, tayo para sa kanila. Pag hindi po natin ito yung ginawa, ay tell yung mga kapatid, sa susunod na henerasyon, ganito rin sila. Ganito rin sila. Mahirap din sila. Makaranas din sila ng hirap. Nasa sitwasyon po tayo ngayon na kaya na natin. Sana po sikapin na natin na madala ang ating susunod na henerasyon sa maayos na pamumuhay. Na hindi na sila utos-utosan ng kung sino. Natutuwa ka ba na pagtanda mo? Pag tinawag mo yung anak mo, sasabihin sa'yo, sandali lang tayo, hindi ako makakano, tinawagan ako ng bus ko. Taranta na sa pagtakbo kasi kailangan ng bus. Halos bata pa, halos gawin ang lahat, nakakaiyak sa puso ng isang magulang. Kaya ang challenge ko po, gumawa tayo ng mga bagay na kaya mong gawin ayon sa kalooban ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Bibigyan ka ng tagumpay ng Panginoon. Makakatulong ka sa kapwa mo. Tandaan mo palagi, hindi ka buntot. Ikaw ay ulo. May talino ka at may magagawa ka para sa pamilya mo at sa iyong sarili. Sabi niya, ang Panginoon po, pag nagbigay ng pagpapala, hindi po kulang. Lagi pong sobra. Kaya lang po isang araw, lahat ng mga kabataan dito ay makakapagtapos.
at magkakaroon sila ng magandang buhay. Araw-araw akong nananalangin. Araw-araw ko lahat ng kasama sa Betel Church. Hindi ko po kayo iniiwan. Araw-araw akong nananalangin, bigyan kayo ng wisdom ng Panginoon. Bilang isang pastor leader na masakit sa akin, nakikita ko na mga member ko inuutos-utusan lang ng kung sino. Hindi ko sinasabi na hindi kayo magtrabaho. Nararamdaman ko lang yan. Kasi alam ko, meron kayong potensyal. Dapat meron kayong goal. After 5 years, hindi na ako dito. Meron na akong sarili ko. At meron na akong ipakikita na talagang ito na ang ating hanap buhay. 5 years po, kaya natin yan. Mag-ipon kayo ng mag-ipon. Unti-unti, hindi naman palakihan. Para padating ng panahon, hindi ka na hawak. Ang Diyos na lang ang may hawak sa'yo. Salamat sa kanyang mga salita. Tapos na po ang ating oras. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sa umating ito, Panginoon. Sana, Lord, bigyan ko po, Panginoon, lahat ng mga anak mo sa Betel Church ng wisdom. Pagpapala, Panginoon. Breakthrough, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Na isang araw, Father God, wala kami makikita, Panginoon, na anak mo na nagiging, baga nagiging tao-tauhan, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, ay mayroong, Panginoon, kakayanan at may potensyal. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you.